Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Tobias Jeremias Reyes kontra sa ating kababayan na si Mel Fajardo. Fight schedule April 11, 2026, gaganapin po ito sa Argentina. Ginawa ko ang video na ito ngayon, alas 8 na yata ngayon, anong oras na ba? 9:24 AM doon po sa Argentina. Sa labanan na ito, tayo po ay mag-aayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan, doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging lihado itong mga maglalaban. Linanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans. Marami rin po kayo makukuha mga basihan dito sa ating talakayan. Bagamat Andong Sports PH ay naghahayag ng prediksyon, mga idol, na sa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po Diyos pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala po Andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So, simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig dito ang ating kababayan, Mel Fajardo. As a professional boxer, may presibo kartada si Kabayan, 13 wins with 11 wins coming by way of knockout. May 3 talo at 2 tabla. Sa kanyang 3 talo, sa puntusan lang natatalo si Kabayan. May edad na 26 anyos, height 5 foot and 4 inches, reach 65 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 84.62%. Last fight, huling napalaban si Kabayan, October 26, 2025. Kapwa Pinoy, Islet Domingo ang kanya nakatunggali. Panalo ba yun na unanimous decision si Mel Fajardo. Karanasan o experience nitong si Mel Fajardo, pinakamatindi na kalaban nito mga idol ay ang katulad ni Tanong Sak Simsri. Oo, si Tanong Sak Simsri, dating world champion or world champion na ngayon yan. Oo. Talo si Kabayan by unanimous decision. Kung di ako nagkakamali, nakataya dati ang WBA sa laban na yan. Oo. Nakasagupa din ni Mel Fajardo si Mac Chanja Johanna. Talo din si Kabayan. Nakataya doon sa laban na yan ang WBO Global Flyweight title. So yan po ang mga matitindi na kalaban nitong si Mel Fajardo sa kanyang buong professional boxing career. Skills, boxer puncher, itong galawan ni Kabayan, pressure, defensive, timing sa paglusob, timing sa pagpasok sa rin sa katunggali, willing sa tututo, willing sa brulan na suntukan, counter. Sa pagbato ng suntok, timing lang itong si Kabayan. Medyo matipid. Yun ang napapansin ko. Depensa, maganda rin ang kanyang depensa. Durability, may tibay. Taglay ang power, accuracy, ganyan. So yan mga idol, dito po sa panig ng kanyang katunggali, Tobias Jeremias Reyes. Bilang sa professional boxer, may presibo kartada ito, 18 wins with 16 wins coming by way of knockout, may 1 talo at 1 tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, sa puntusan lang ito natatalo. May edad na 28 anyos, height 5 foot and 3 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 88.89%. Last fight, October 18, 2025, Pedro Alarcon ang kanya nakatunggali. Panalo ba yun ng most decision si Tobias Jeremias Reyes. Eksperyensya ni Tobias Jeremias Reyes. Nakasagupan niya dating world champion sa flyweight division na si Felix Alvarado. Diyan siya nakatikim po ng talo sa karoon ng pagkakataon. At syempre, sa kanilang laban na yun, nakataya ang IBF. Sa laban nila ni Alvarado po, IBF World Flyweight Eliminator sila. So, sinuri ko nga ang nangyari kay Felix Alvarado, napalaban siya kay doon sa Japanese fighter may hawakan sa IBF. Nakalimutan kong pangalan mga idols. Talo ba yan? Knockout yung si Alvarado. Oo. Nakasagupa din ni Tobias Jeremias Reyes si Gilbert Gonzalez. Ayan po ang mga matindi na kalaban ni Tobias Jeremias Reyes. Skills, boxer puncher din. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Willing sa inside fighting, willing sa brawler, natututuros, nasuntukan, willing sa sabayan, kay boxer puncher.
Sa kanya defensive style, back pedal, moving around, side to side, in and out. Maganda po torque nito mga idols. Depensa, head movement, may kakayahan sa pagpanatili sa distansya. Makamay, masipag to sumuntok. Power, timing, accuracy. Pero ang napapansin ko rin dito mga idol sa boxingerong ito, doon po sa early second half hanggang doon sa kadudulong rounds, may mga pagkakataong nakipagsabayan ito. Oo, tumanggap din siya ng mga suntok. May tibay. Oo, may tibay. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Mga idol, magsisilbing dayo itong ating kababayan sa Argentina. May nakaraan pa naman si Casimiro dyan, mga idol. Sa Argentina na yan. So, dehado o disadvantage sa sitwasyon na yan si kabayan. Bakit? Kailangan ni kabayan ang matinding determinasyon at tapang kasi dayo nga siya. At dyan mga idol, kailangan magtrabaho ng husto ni kabayan. Kung kaya niyang in-knockout niya na kasi dayo nga, delikado. Na kung maway sa scorecard, closed fight, baka madali si kabayan sa tinatawag natin na hometown decision, favoritism, politika sa boxing. Which is malimit po yan na nangyayari sa mga dayo. So, disadvantage para kay kabayan ang kanyang pagdayo. For short, mga idols. Ranking po tayo. Sa BoxRec, rank 13 sa flyweight division out of 736. Itong si Tobias Jeremias Reyes. Rank 28 itong ating kababayan. Sa 4 major title belts, rank 7 sa WBC, rank 3 sa IBF, rank 3 sa WBO, itong si Tobias Jeremias Reyes. Si kabayan, rank 4 sa IBF. Oo. So sa titulo ngayon nga, ito kasi ngayon mga idol, ano to? World title eliminator na naman sila. So ibig sabihin, kung sinong mananalo dito, ay magiging challenger na naman doon sa Japanese fighter. Oo. So sana pagpalain ng Diyos itong ating kababayan na si Amil Fajardo. Pero hindi po to ganun kadali na laban mga idol. Bagamat hindi pa tayo tapos sa ating ginawang comparison. So dyan mga idol, sa katayuan lamang po ng kaunti, itong si Tobias Jeremias Reyes. Oo, sa ranking lamang siya, kaunti lang. 55-45, ganyan. So dito na tayo sa physical na appearance. Unahin tayo sa edad. 28 anyos, si Tobias Jeremias Reyes. Si kabayan po ay may edad na 26 anyos, so pareho na sa prime. Dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino ang may advantage. Mas matangkad po itong ating kababayan ng 1 inch, 2 inches sa reach. Sa knockout ratio, lamang po ng kaunti si Tobias Jeremias Reyes. Oo, 4% po ang diferensya. Kunti lang, di ba? 88.89% knockout ratio ni Tobias Jeremias Reyes. Si kabayan naman 84.62. So, kunti lang talaga. Oo, pero comparison, so lamang si kabayan sa height, reach, pero lamang ng kaunti naman sa power itong Argentinian. Activity fight, parehong aktibo. Experience, 50-50. 50-50 sa experience. Skills, parehong boxer puncher, 50-50. Dito sa laban na ito mga idol, sa napapansin ko lang lalo na sa isang mahirap na laban na kung saan doon nakatikim ng talos kung anong pagkakataon itong si Tobias Jeremias Reyes sa mga kamay ni Felix Alvarado. Ang ginagawa niya mga idol sa mahirap na laban, defensive style. Defensive, tapos counter, ganyan. Pero masipag talaga sumuntok. Yun ang kagandahan lang dito kay Tobias Jeremias Reyes. At mas hiyang ito sa suntukan na kung saan pinapanatili ang distansya. Mas hiyang siya sa ganong galawan mga idol. Pero boxer puncher kasi ito, willing din sa inside fighting. Doon natin na yun makikita sa early second half. Yung galaw na yan ni Tobias Jeremias Reyes. So dito mga idol sa ating kababayan naman, pressure,
May defensive din naman itong ating kababayan. So, dito mga idol, kung makadikit sa kabayan, yun ang chance niya makapagpatama ng mga solido. Pero kung mapanatili ni Tobias ang distansya, pwedeng malaking chance ang malulugi si kabayan sa puntusan kasi tipid, manuntok, hindi katulad dito kay Tobias na masipag talaga manuntok mga idols. Pero sa buwilo ng suntok, mas buwilo manuntok itong si Mel Pajardo. Yun ang napapansin ko sa kanya mga idols. So, kung sino llamado ng kaunti po itong si Tobias Jeremias Reyes. Bakit? Sa sitwasyon na dinayo siya, wag lang siyang matulog. Yung skills niya na boxer puncher tapos napakasipag manuntok, pwedeng doon yan makalamang sa puntusan. Oo. So, ang tanging chance ni kabayan mga idol ay ang knockout win. Piho siyang manalo pag ma-knockout niya yan. Pero pag hindi, delikado si kabayan mga idol. Tipid kasi. Pero kung ang gagawin ni kabayan dyan mga idol ay maging agresibo, tulad ng ginawa ni Felix Alvarado sa laban kontra nitong si Tobias, agresibo, tapos hindi lang agresibo sa paghabol, pagsunod, sapagkat sa ring, kundi agresibo din ang mga kamay. Sinasabayan lagi si Tobias, si ganyan. Kasi magalaw si Tobias pag pagkawala ng suntok yan, sabayan, natatamaan Natatamaan to pagka sinabayan. So, ang kailangan ni kabayan yan, magsipag sa pagbato ng mga kombinasyon at suntok. Maraming nagsasabi na mahirap na laban to para kay Mel Pajardo. Oo, kung si Mel Pajardo po magtipid sa pagbato ng suntok. Ang aasahan lang ni Mel Pajardo ay ang knockout win, wala, delikado siyang matalo sa puntusan dito. Ang kailangan dyan ni Mel Pajardo, hindi naman sa pinangunahan natin siya. Ang kailangan niya dyan, agresibo sa pagkat sa ring, agresibo rin sa pagbato ng mga suntok. Oo. Ngayon, anong technique ba ang kailangan dyan sa mga magagalaw ng boksingero? Pag nagpakawala ng jab, sabayan mo ng jab din. Pag nagpakawala naman kombinasyon, sabayan mo. Tatamaan yan. Oo, sobrang clever na yun mga idol. Kung sobrang galing na yan umilag mga idol na sabayan, counter. Sobrang clever na yan pag hindi pa natatamaan. Susuntok yan ng 3-2, sabayan mo rin. Sabay kayo matatamaan. Oo. At saka isa pa, papansin ko, kailangan budigahin to ni Mel Pajardo kung nais niyang mapabagal yan. At saka, yun nga, marami akong nakikita dito kay Tobias Jeremias na butas sa depensa sa close range na suntukan. Yun ang napapansin ko mga idol. Sana mapansin din po ni Mel Pajardo yan. At sana maka-close sa gap itong si Mel Pajardo. At isa pa sa problema dito kay Mel na napapansin ko mga idol, nahihirapan siya sa mga magagalaw tulad ng ginawa ni Tanong Sak Simsri. Alam ni Tanong Sak Simsri na malakas si Mel Pajardo, kaya ang ginawa ni Tanong Sak, takbo-takbo style, doon nahirapan si Pajardo. Sa ganyong style, dito mamumrima si Mel Pajardo dahil may gano'n na galawan yan, magalaw din na boksingero itong si Tobias Jeremias Reyes. Pero sana natauhan na si Mel Pajardo doon sa kanyang pagkatalo kontra Tanong Sak Simsri. Oo, na sipag-sipagan niya sa pagbato ng suntok at yung sa pagkat ng ring po mga idol. Sana ganun ang kanyang dito. Dito mga idol, di ko sinasabing lugi po talaga si kabayan. Oo, llamado ng kaunti nga ang Argentinian, pero may laban po. Kaya nga, ilagay ko lang po ito sa 55-45 in favor of Tobias Jeremias Reyes. Pagka sinasabi ng Dong Sports PH na 55-45, which is 5% lang ang kalamangan nitong si Tobias, it means may mga pagkakataon si Kabay na mananalo dyan. Nakarepindi na lang po yan sa kanyang strategy. Kasi kayang-kaya talaga niya to sa tingin ko mga idol. Kayang-kaya. Oo. Ang problema na nga lang dito kay kung ano ang kanilang, dito kay Mel Pajardo, kung ano ang kanilang strategy.
Kasi kung yung kanyang galawan, ganun pa rin, tulad nung natalo siya sa laban kontra Tanong Saksimsre. Kasi halos ganun ang galaw din itong si Tobias Jeremias Reyes. May mga ganung galawan po yun mga idol. Sa late rounds na nga lang medyo sumasabay-sabay yan. Sa early second half, mga round 8. Early second half yan. Round 8, 9, 10, 11, 12. 12 rounds ito eh. Doon yan, may mga pagbabago sa galaw. Sumasabay yan. So doon din po ang magandang pagkakataon ni Mel Fajardo. Pero sana hindi magpakakampante si Mel Fajardo sa knockout. Huwag lang siya talagang umasa sa knockout win. Dapat patikimin niya yan sa early rounds. O kung magtakbo-takbo man, lalo niyang bulihin. Pakawalan jab, one to completion, ganyan. Kaso lang po, magastos sa energy o enerhiya. So sana, nasa magandang body conditioning itong si Mel Fajardo. Oo, kasi sa tingin ko mga idol, sa laban na to, base sa ating obserbasyon dito kay Mel, may tibay itong si Mel. Oo, so sana ang gagawin niya, yun nga, kailangan niyang magsipag dito. So, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Nahihirapan ako pumili. Pero ganun pa man mga idol, fans andong Sports PH sa Philippine Boxing siyempre at sa buong sports ng boxing. Dito mga idol, manalo o matalo, Mel Fajardo ako dyan. Manalo o matalo, Mel Fajardo po ako dyan. So sa prediction natin, dahil parehong may tibay ito, so mga idol, malaki ang tsansa na matatalo si Mel Fajardo dito by desisyon. So liyamado sa panalo po si Tobias Jeremias Reyes. Kung ang ating pagbabasihan po ay ang kanyang buong galawan. Masipag kasi. At doon pa sa kanyang baluarte, gaganapin ang laban. So, sa prediction, Tobias Jeremias Reyes by decision. Yun naman decision, majority decision, split decision. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo itong si Tobias Jeremias Reyes by technical knockout? Sa kanya knockout ratio po na umabot sa 88.89%, considered as a knockout artist, may kakayahan tong mang-knockout din kay Fajardo late rounds. Pwede kasi ang mangyari dyan mga idol, ma-outbox itong si Kabayan at mapinsala sa late rounds. So siguro mga idol, 10, 11, 12, delikado din si Fajardo. Oo. Lalo na kung si Fajardo magtipid yan, delikado yan na kasi malakas din itong si Reyes. So yun po mga idol, liyamado sa panalo ang Argentinian sa desisyon. At given ang knockout win din dito mga idol kasi nga knockout artist. So ang tanging tsansa ni Kabayan mga idol dito, makapiho lang sa panalo po talaga si Kabayan sa oras na makuha niyang may knockout itong Argentinian fighter na si Tobias Jeremias Reyes. Manong round kaya posibleng may knockout ni Mel Fajardo yan. Alam mo sa totoo lang mga idol, kahit anong round pwede. So ilagay ko na lang dito sa round 6 to 12. Yun ang chance ni Kabayan makapag-knockout dyan kay Jeremias Reyes. Oo. At kailangan ni Kabayan po talaga ang knockout win. Kasi kung titignan natin mga laban itong si Mel Fajardo, malakas talaga. Oo, pero yung tipid sa pagbato ng suntok, ibig sabihin umaasa lang sa knockout win. Paano kung di man knockout? Di logi ka sa puntusan round by round. So yun po ang problema. Pero ang boxing kasi ay hindi lang naman yan palakasan kundi pautakan din. May chance si Kabayan manalo sa puntusan kung yun nga yung aking sinasabi kanina na maging agresibo siya sa pag-cut sa ring at syempre agresibo din sa pagbato ng suntok. Maging agresibo siya sa pagbato ng suntok. Yun lang yun,
Katsaring, agresibo sa pagbato ng jab. Jab one combination. Kasi yung jab, ano yan eh, bang malayuan. So, dahil malakas din po si Kabayan, yung jab, pagka nakita niya ang ilag, abutin talaga sa kanyang straight, birahin niya ng gano'n, di ba? O, para masaktan, para pagka nakaramdam yan ng mas malakas pala, so lalong magtakbo-takbo yan. So, ang gagawin ni Kabayan, yun nga, cut sa ring, pero hindi basta-basta papasok. Jab lang din. Para bang tulad ng ginawa ni Casimiro kay Regundo. Dahil magaling si Regundo sa counter. Di ang counter, kinounter din. Yun ang ibig kong sabihin. Pero hindi po yan ganun kadali para po sa galawan talaga nitong si Mil Pardo. Oo. So, dito mga idol, may chance din naman si Kabayan na mananalo sa puntusan. Pero nakadepende po yan sa kanilang strategy na kung saan sana hindi lang umaasa sa knockout win itong si Mil Fajardo, kundi nakahanda siya sa kung ano man ang kahinatnan sa laban na kung saan kaya niya maging agresibo sa pagbato ng suntok mula early round hanggang 12 rounds. Oo. Para maiwasan or kahit papaano magkaroon siya ng tsansa na makumbinsin niya ang mga hurado kasi Argentina po yan mga idol, hindi po yan bastang ano yan dyan. Ako ngayon naalala si Casimiro dyan. Si Casimiro naalala ko dyan Argentina. Oo, pero yun nga, hindi ito bastang laban para kay Mel Pardo. Kailangan mag-ipon siya ng sobrang tapang, determinasyon, body conditioning, at yun nga, strategy na hindi lang sana ang aasa sa knockout win itong ating kababayan. Sa tingin ko, kaya niyang in-knockout yan mga idol at kayang talunin ni Kabayan yan sa puntusan. Nasa kanya din eh. Yung kanyang laki, lapad ng katawan niya, sa tingin ko mas malaki siya dito eh. Mas matangkad siya ng 1 inch. Sa korte pa lang ng katawan ni Mil Pardo eh. Kaya sana mapunuan yung kanyang mga kakulangan dati sa kanyang huling pagkatalo kontra kay Tanong Saksimsri. Yun nga, kailangang magsipag pa ng konti sa pagbato ng mga kombinasyon o suntok. Oo. Hanggang dito na lamang. Ito pa dong Sports PH. God bless po. Okay. Oo. Baka nga late na ako ngayon. Alas 9 ng umaga doon sa Argentina. So kung gabi ang laban, so bukas ng umaga naman to magaganap po mga idol. Hanggang dito na lamang po. Salamat po.